Century School. School is the 21st century focused in a project-based curriculum for life that would engage the student in addressing real-world problems and humanity concerns and issues. So we will see in our mind, look, a classroom that is filled with students who are engaged in actual activities. So ito na, actual activities. They are the days that nung traditional classroom pa, we are the teachers na, yung mga teachers noon, nakatayo lang sila, makikinig lang ang students sa'yo. Yun lang yung nangyayari. Diba? Wala na sulat-sulat eh. Where the teacher stand in front and deliver the lecture while the learner sit quietly and passively. So nakikinig lang talaga sila. In their perspective, sit. Try to observe everything that The teacher. that the teacher's saying. So ganun yung nung una. Ganun yung nangyayari. So tapos na yung panahon na yun. Hindi na yun ngayon. Hindi na tayo ganun, di ba? Ngayon, may nangyayari ng interaction. Yes. Yeah, Ano ba? sharing opinions. Yes. Report. Now, there is more participation on the part of the learners, and the learners participate more active in their own learning. So, hindi na lang kayo nakikinig. Kaya nyo na rin. Pa. Yes. Yun na yung tinatawag natin na 21st century Teachers. school. Yun na yung context. Yun na yung pagbabago kung i-compare mo noong una. Yung old notion. Okay? Nagets niya? This has become, and next is, this has become an innovation in education. From textbook driven, teacher-centered, paper and pencil schooling into a better understanding to the concept of knowledge and a new definition of educated person. So therefore, it makes a new way of designing and delivering curriculum. So, sa classroom also, yung textbook driven is driven ba to? Driven. Yeah, driven. From textbook driven, before, our education, and sad to say, hanggang ngayon, this kind of teaching still exists. So, meron pa rin siya. Textbook driven is kung ano yung nasa libro, yun lang binabasa. Meron pa rin teacher na gano'n. Napansin nyo? Dito, may napansin kayo. Yes, meron pa rin gano'n. So, everything that the teacher imparts to the learner comes from the textbook. So, ano yung mga tinuturo niya, nakabase lang siya sa textbooks. Okay. Okay? Masyadong bookies ang teachers. So, nagiging boring, di ba? Kapag nakabase lang si teacher sa book. Kayo mismo, hindi kayo makikinig, di ba? Di Kasi pwede nangyari na yung, sa akin. yung math. Hindi tayo pwede maboring doon. Ang math, kailangan mo talagang makinig kasi may explanation siya. Pero yung math kasi, kailangan mo talagang mag-base sa book. Pero, hindi lahat ng nasa book kayang i-explain. So, meron pa rin sources sa internet. May mali pa rin sa book, hindi lahat ng book perfect. Mayroon pa isa, yung computer programming. Sa book. Sa book. So, very boring. So, you're going to depend on the textbook all the time. So, napaka-plain, di ba? Napaka-plain kung sa libro lang talaga kayo babase. So, yung mga ethics student ko, pinag-report ko sila. Kasi gusto ko silang mag-practice kung paano mag-report. Pero ang nangyari, some of my students just reading the books, just the module. Nag-depend lang sila sa books. Hindi na sila nag-search. Hindi na sila nag-search kung ano yung pwede nilang i-add sa report na binigay. So, that is called, anong tawag doon? Boring. Textbook driven. Sorry. Binasa na. Tandaan mo, pag boring talaga, ano din ha? Binasa na, di pa tinapos. So, okay. Education used to be the teacher-centered. So, ayan na nga. Teacher-centered. Unlike now, we have already shifted. So, nag-iba na. Shifted.
referred to learner-centered teaching. Kung noon, teacher-centered ang tawag. Ngayon, learner-centered na siya. Nagets nyo? Ano bang pagkakaiba ng teacher-learner sa student-learner? Centered. Sorry. Teacher-centered at saka sa learner-centered. Ano ba yung pagkakaiba? Yung teacher lang nagpapaliwanag, tapos ngayon yung center is both na Okay. student and teachers. Yes. So, before, the teacher was the focus that the most important element, in the education process, the teacher is seen as the source of all knowledge and information. So, si teacher lang ang nakakaalam ng tinuturo niya. Diba? Siya lang yung kaya tinatawag siyang teacher-centered. Nagets niya? Yeah. The teacher is the final and the sole authority when it comes to the subject he is teaching. So, siya lang yung siya lang yung sole, siya lang yung center. Siya lang may alam. Siya lang ang may alam. So, makikinig lang ang student. Pero ngayon, we are not teacher-centered, kundi learner-centered na ngayon. Kung noon, yung old notion, teacher-learner. As teacher-centered. Ngayon, learner-centered na. Bakit? Any idea? Kasi yung mga learner, Nag-teach na din. Nag-share ng May alam nila. nakipag-engage. Yes. Because the learner-centered, we take into consideration. So, kinoconsiderate na natin the needs, the interest, the abilities, the preference, personal likes or personal dislike nila, experiences, motivation of the learner. So, yun yung ibig sabihin na learner-centered. Learner-centered. Teacher-learner. These things become primary consideration in the preparation of lesson, activities, learning experience for them. So, si teacher nakabase na sa interest ng student. Hindi na lang yung kung ano yung ituturo mo, yun na ang isusunod, yun na lang papakinggan ng student. Ngayon, ang teacher nakabase na sa interest ng student. Okay, Marunong sumagot ang student. Yes. So, the teacher will prepare a lesson plans, materials. So, yun kasi, sa teacher-centered kasi, ako na teacher sa old notion, wala akong pakialam sa needs ng student. What their abilities, wala akong pakialam sa abilities nila, kung ano interest nila, basta ako na teacher, meron akong topic na ituturo sa inyo. Yun yung old notion. So, nag-gets niya na? Yes. Okay. The teacher only know the topics. So, siya lang talaga nakakaalam. And the authority and the source of knowledge, information inside the class. So, teacher-centered teaching, called now learner-centered teaching. What's up? So, it's called learner-centered teaching. Nagets ninyo? So, ano yung pagkakaiba ng teacher-centered sa learning-centered? Teacher explaining the topic. Ang teacher-learner, siya yung nag-explain. Teacher lang ang nag-explain. Oo, siya lang ang may Siya alam. lang may alam. Siya lang ang lahat. Learner-centered. Parang give and take. Student. Give and take, mami. Parang Teacher and student. Teacher and student. Ako nakakakamot yan, ba? Ako nakakakamot yan. Wala-allergy siguro ako kasi ano tayo nakakulog tayo. Tsaka walang Nangyari talaga sa amin. malamig na. meron dyan po. Para tuloy akong clown na Ako pula yung ibang allergy sa alikabok. Oo, tayo lang naman. Kaya mo. O, pwede mo ihang dyan, mamo. Binigay ko sa'yo kasi hindi, okay lang kasi ang teacher, okay lang ang nakapagod. Napipit pa lang ha. Pwede din doon na, sa behind the door. Ayaw. Naintindihan niyo ba? Parang ang tahimik niya. Ano pangalan mo natin? Tina. Tina. Okay ka lang natin? Tina.
O adjusting ka pa sa iyo. Nag-a-adjust pa yan siya. Maingay. Yun. Adjust sa maingay. Naiintindihan niyo ba yung tinuturo ko? Yes, Yes, ma'am. Nirecord ko na nga, ma'am. Literacy. Paano nilagay kanina pa nga yan? Okay, hindi pa tayo nakakalayo. Nirecord Nasa ko nga. education Ah. context pa rin tayo. So, baka matapos ko na itong hindi pa natin na-explain. Nandito pa lang ako. School will go from buildings to nerve centers. With open walls are the roofless while connecting teachers, students, and the community to the breadth of knowledge in the world. Walang magawa itong isa eh. So, school will go from buildings to nerves. So, yun na nga yung binasa ko. This will disappear slowly in the picture. Means, they will not evaporate literally, meaning, learning will no longer limited to or confined to the four walls of the classroom. So, even teaching will no longer be confined to the four walls of the classroom. So, noon, we all need to go to the physical classroom. Na-imagine nyo? Teacher and student. Uupo at magkaklase, but now it's no longer a requirement in 21st century education. Can occur in, it is no longer a requirement in 21st century education. So it can take place, it can happen, even without a physical classroom. So, example, Zoom meeting. yes, pwede na natin class. gawin Ano ang nga yung Google blended Class? online education. Yung Google Class, pwede ito na kasi, Oo. di ba? Classroom. Kaya hindi na natin kailangan ng physical classroom kasi pwede nang mag-lecture sa internet. Yeah. Di ba? May Google Classroom, may Zoom, meron ng MS Teams. Sa MS Teams, ginagamit yon sa review. May Tinder, may Bado, may Omelette. Sinasabi mo, Ano daw? Pwede ka mag-class ba? Class doon lang. Matututo kang English. Matututo kang English. Marunong yan siya, marami na lang eh. Marami yan lang eh. Wala nang jowa. Tsaka doon mo nalalaman yung mga taong scammer na dami. Promoter yun lang. so the best example is what we are doing now. So yung online education, di ba? Yung online education, meron pa rin nagtuturo doon. Virtual. Yes. Virtual nga ang tawag doon. Sa OED virtual class. We have online education sa it's called blended education. Kahit saan tayo lupalop ng mundo, pwede. We can still have our class. Nakakapagturo pa rin si teacher. It's happened, na-experience ko to noong kasagsagan ng COVID, kasagsagan ng marami. Imbes na face-to-face dito, nagiging online siya. Kasi, Ano pinag-rally mo? Buti may Yung mga oras. police, yung Buti nagkagulo. kasi nandito 2009. May rally dito? Buti may oras ka. Grabe nga yung rally dito, ma'am. No? Pinaglalaban kanila. China, tsaka gusto ko rin ng China. Ayun, pero sasira yung mga... Pero nakuha na nila ulit. Pag nakaitim ba, nakaputi? Nakaputi ka, kawawa ka, di ba? Talaga? Puti. Grabe, hayot dito noon, di ba? Kahit na Oo, nasa Taiwan ako pinapanood. 2019. Naranasan ko yan man kasi ano ako yun eh, stay out. Nasaan ka? Ang hirap. Ano nangyari sa'yo? Chungkwan ako, tapos Hindi naman kami nagala. Nasa bahay lang. Ikaw stay out May ka. nasusunod pa Awan siya. Naranasan Kailangan kayo ng day? Kasi may namamato. Ako nga, Naranasan ko araw-araw. Naranasan ko. Day off ko yun. Pero sabi niya mo, Sa Mongkok. okay. Pero nung hapon, biglang may nag-rally. Natrap ako, dumaan talaga kami Sa train. gitna ng rally. Admiralty tsaka sa Mongkok. Nasaksihan ko talaga kung paano sila mag-rally, paano nila sirain yung mga... Oo, matindi. Tinatanggal nila yung brace. Lahat. Basta Buti government. ayos nila ngayon. ano? yung mga video. Sino ang Meron nagtatanggal ako ng video. Yung mga nagrarally. Tapos nalabo siya ng tear gas. Oo. Kahit sa loob ng Mga residente dito. Yung Mga lion bar. residente dito. Doon Oo. sa ano ng lion bar. Tapos Mga bata. Parang yung Pagdaan mga ko ng trophy. 360, okay pa. Pagbalik ko, basag-basag. O kasi, Sana, yes. o kasi pag may-ari ang China, ang may-ari, sinisira nila. Sa Shungshawan lang, grabe. As in, Sa Chongguan o nun, wasak Ano talaga yun, yung ma'am? MTR station. Ano yun? ika-close nila ang LTR. Walang Paano yan, ma'am? Paano yung biyahe? Paano ka Bus. uuwi? Bus. Hindi nila hinaharang ang bus? Hinaharang Mga bus din. Naharang.
Depende kung timingan ka. Depende sa lugar. Ako naharang yung bus namin dati. Lakad ako Buti sa hindi Siyamo. yun. Ay, Ay, Borga. Naranasan ko yung colon. Grabe. Hindi na ano yung... Na-exercise ka, ma'am. Ano yun yung parang... Evade. Hindi. Nasako. Hindi. Invade na nga yun eh. Patuloy mo na. Ben nagsakot, nag-away. Balikan mo nga pala. Mamaya, pag naisip ko. Huwag mo kasi wala in Jay. So nowadays, listen class, nowadays, it is possible to earn a degree even without a physical going to actual school. So tayo, Yun yung ita. may blended tayo. Yan yung itak din na. Nabasa pa naman yung Different. itak. Example, Oo, yan. Okay naman sila. Kaya lang. Pero kasi everything naman- is done online. Yun yung sinasabi niyong Itak. Oo, nakakabobo talaga yun. Hindi ko mabigkas-bigkas. Everything is done online. Sa Itak mga na ko lang open, narinig yun. this is open universities. Kagaya ng Ama University, nag-ano sila, di ba? Yung Wala sa Pero list ang online ama sila. you can earn a degree, you can finish the college even you do not physically go to an actual school, to an actual Capstone. university. Diba? It can, but it can be done online. So online classes along the classroom, it is gradually. So it is slowly disappearing. So nawawala na, Ay, ganun pa. aminin din natin na nawawala nga talaga ang actual. Kasi baka one day magugulat na lang tayo lahat Online na na is lahat. online. Online diba? na lahat. Nakatakot na din yun, Ganun no? yung doktor nangyayari. online na rin. Diba? Ay, oo, kasi meron naman ako. Namatay yung ano. Nakatakot na din yun, no? Parang virtual na. Kaya nga, later, baka wala nang papasok sa school, puro na lang. Parang more on screen. Pero yung cons niya. Madali tayo masisirang mata. Siyempre yung... Meron nga, di ba? Pero, Yung sa may syempre, may pangalan. advantage siya. May Yun, disadvantage. Sa computer, yan naman yun. Pero Ayun yung mga imposible naman virtual siguro na courses. mangyayari. Napanood niyo mo, di ba? Sa, oo, yung Hindi naman siguro Parang ma'am kasi pag online na lahat, paano yung mga doktor naman? Kailangan Online nila. din sila. Online na nila, Kailangan pinipindot nila na lang dito. mag-action eh. Yung mga ano, yung mga Alam mo. construction. Okay. The teachers will transform their roles from being dispenser of information to becoming facilitators of learning and help the student to translate information into knowledge and knowledge into wisdom. So ano ba ibig sabihin nun? Transform means pagbabago. Role from being dispensers is magpapalit ng gagampanan. Magets niya? The changes in education from being dispenser of knowledge, taga-bigay ng information, and knowledge teacher will not serve as facilitators of learning. So, hindi na siya facilitator, hindi na siya so, meaning, nung una, the old notion, the teachers are the source of knowledge and information inside the classroom. So, teacher lang talaga. Nung una. Source of knowledge. Dala ang libro at sinasabi kung anong nasa isip. Yun lang yung unang panahon. Kasi nung nakaranas doon, naranasan ko din lang. Elementary. Diba? Kasi Almost hindi pa naman din ano yung Sunod ko technology. naman. Elementary sa high school kami. Kasi parang mga... Tayo siya. Hindi ko naranasan. Hanggang ngayon naman, ma'am, elementary. Ay, Oo, teka ko teaching eh. pa rin naman. Sure tayo na Tsaka kung ano ka, kung public ka, matik yan, wala pang mga computer. Nakaupo si mama. Nile-lecture sa mga bata. Babatuhin pa siya. Dispenser nga ang tawag doon. Parang water dispenser. Kuha ka ng tubig. May lalabas na tubig. Ganun Kaya si teacher. dami-damihan mo yung May phone. dala siyang libro, tuturo niya kung ano Yun ang nasa nandun sa isip libro. niya. Yun ang tawag na dispenser. Yung Nagets teacher. niya? Okay. Pero noon na, ano yung teacher? Namamato. So, yes, ganun ang teacher. May lalabas ng knowledge from the teacher to the learner. So, but this is no longer commonly done at present. So, hindi na siya nag-exist. Hindi na ginagamit. This is no longer a white practitioner present because we have shifted, nag-iba, from being dispenser of knowledge to facilitators of learning. Learners. Okay? Hindi lang puro subo ni teacher, hindi na dispensers, Hindi na- kundi facilitator of learning. Ano ba ibig sabihin ng facilitator of learnings? Any idea? Siya na yun. Ano siya na yung Is somebody who doesn't just view knowledge and information.
It's not just somebody who just recite the information, gaya ng dispenser. Hindi siya ganun. And then exempt this information to be absorbed by the learners. If somebody who guides facilitators of learning is somebody who guides, who provide experiences for the learners in order for them to learn. Sometimes, even discover knowledge for themselves. So, learners mismo ang nakaka-discover ng knowledge through the guidance of the teacher. So, hindi na si teacher ang nagbibigay ng information, kundi kayong mga learners. Kayo na mismo. Student na. Ang role na lang ni teacher is to guide. That's why it's called facilitate. We provide opportunity, we provide experience, we provide activity, and then we stay on the side. So, yun na yung nagiging role ni teacher sa facilitating learning. Diba? Nagets yun na? Oh, yes. Okay? Guide and provide. Yes. Provide opportunity, provide experience, we provide activity, and then we stay on the side. Yun na lang ang trabaho ni teacher. Makikinig So, na lang siya. gumandaan na. So, I experienced that when I was in college back then sa Davao. No, first year. Si teacher, hindi nagtuturo. Ay, hindi ka nakatapos dun na sa Davao. First time lang ako kasi gawa ng ang tita ko, ayaw niya akong mag-enroll next year. Kasi gusto niya paghirapan ko yung pag-aaral ko. Which is, ginawa ko naman. Kasi yung mother-in-law niya, nag-offer ng extra work ko. So, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, student? sa kanya. Working student ako. So, Sunday lang ako pumapasok. Parang dito rin. Tapos, yung other day na yon, nag-work ako kay tita ko, naglalaba, nag-list everything, tapos nag-work pa ako sa plantation niya. As in, hindi talaga May ako- bayad yun, ma'am. Oo, may Yung bayad. trabaho niya sa bahay niya. May bayad yun, pero hindi niya binigay sa akin. So, which is I expected na magiging start ko yon ng pag-aral. Kung ano yung kinikita ko, yun yung magiging Pang tuition. di ba, pang tuition ko, which is not happen. Kung ano yung kinita ko sa mother-in-law niya, yun lang yung pumapasok na pang tuition ko. Pati yung allowance ko, kahit pagkain ko sa transportation ko, ako lahat. Wala siyang Bakit binigyan. hindi niya binayaran? Kasi ayaw niya na parang, ewan ko, Pinaghirapan mo naman. Ayaw niyang Selfish siya malamangan sa part- siguro yun niya. selfish siya sa part na yon, pero ang point niya, gusto niya mag-aral ako na siguro hindi galing sa kanya. Yung pinagtrabahuan ko nga, pero hindi sa ibang tao, hindi sa Okay lang ba siya, ma'am? Yun yung Para, yung kita Kita niya. niya. So, may ano selfish siya. siya sa part na yun. Ayaw niya Ano, ginamit ka lang niya, ma'am? Parang ganun na. O, di ba? Pero sinumbat niya din kasi sa akin na, ako nagpamasahe sa aeroplano, kulang pa. Yun lang. Which is, Bayad Kung na. binayaran ka niya, Bayad na. kung binayaran niya ako sa Hindi sahod binayaran chas mo bilang siya. katulong mo. Oo. Diba? Oo, binayaran ka Yan din ang sa may airplane. sumbat sa'yo. Ang para hindi learn ay matapos ang na. trabaho mo sa plantation is kung kukwentahan mo yun depende sa box ninyo. Malaki. May quota pa yun. Malaki. Oo, may quota kami. Malaki yun. Pero hindi ko yun na nakuha. Tapos may pa ako, may extra work pa akong ginagawa. Yung reject na saging, ginagawang banana chips para gawing feeds, di ba? So ginagawa ko yun. Binta. Lahat ng reject, naghati-hati kaming mga crew. Binabalatan ko yun. Umabot pa ako ng madaling araw para magbalat ng saging. Meron kasi Wala kang yung, sahod doon, ma'am. wala akong napakinabangan Wala ka sa doon. sahod. Lahat ng kita ko, nakakakita ako ng 1K doon sa, depende sa bigat. Pero nire-remit ko sa tita ko kasi ang nasa isip ko, may ipon ako pang start sa school. Kala mo. Yun kasi yung sinabi niya. Pero nung After 1 year, hindi pa nga ako i-enroll eh. Kundi, nag-meeting pa sila ng mother-in-law niya. Bakit? Anong gagawin mo sa batang ko? Alam naman natin na gusto niyang mag-aral. Yung Hindi niyo buti pa yung mother-in-law. Oo, ba't hindi niyo pa paaralin? Mm-mm. Anong ginagawa niya dito? Kung ayaw niyo din paaralin, pauwiin niyo na. Oo, yan nga. sayang Sayang na yung oras. Kakatrabaho ka lang, Yes. ma'am. So, ang ginawa nila, in-offer nga nila yun. Nagtrabaho sa kanila ng 3 araw, tapos sa kanya 3 araw, isa sa planta, yung 3 araw sa kanya, may 1 araw sa planta, tapos work na sa loob ng bahay. Which is, nagtatrabaho ako sa father-in-law niya, nagtatrabaho pa rin ako sa kanya. Kasi bago ako alis, I would make sure na natrabaho ko yung doble. Pero na nabayaran ka na niya doon. Hindi Yung sa mother-in-law lang. Yung Mother-in-law lang ako nagsasahod, 1,000 plus. Buti pa yung sa mother-in-law. Para lang may pagbayad ako ng tuition. So you choose on that situation. Yes.
kagustuhan ko yun. Kasi interesado talaga akong mag-college. College. Parang ayaw ko Kasi pag mabihay. umuwi ka, hindi ka makakatapos. Yes, kasi sa akin kasi parang parang walang opportunity sa Pero, amin. Kasi yung papa ko, magsasaka lang siya. 4 kayong magkakapatid. So, akong pangatlo. Hindi So, kaya hindi mo hindi kaya mag-divide? ng tita niya sa ano kasi portion ko lang siya eh. So hindi kaya yung tita niya. Tuition. Hindi kaya. Tuition. Pero kung tutusin, kung siguro nag-stay ako sa amin at sa city ako naghanap ng trabaho. oo, yun Pwede yung tinatanong siguro. ko. Hindi ka nag-try Pero, sa labas. late na. Bumalik late na. ako ng Tugigaraw sa city mismo. Bumalik ako doon. Nagtrabaho ko kay attorney, nagtrabaho ko ng 5 years. Pero kinuha ko din yung kapatid ko nung high school. Natapos siya ng high school, doon siya, nagka-work kami. So, I decided, sabi ko, gusto ko mag-aral talaga ng college. So, I decided, habang nasa 5 years, sa loob ng 5 years na yun, ready ko na lahat ng requirements ko para mag-abroad. At 23 pa lang noon, pwede ka na mag-abroad. Ginawa ko yun. So, the rate is Sa Canada na tayo. Pero nandito pa lang tayo. Tingnan nyo, ang dami ko nang na-share. Nandito pa lang tayo. Ito pa lang yung tinuro ko sa inyo. Eh, baka yung iba man pwede nang shortcut na lang din. Next meeting, pakilala naman na kayo eh. Doon tayo na short. Doon sa, So, nagpakilala. ano pangalan niya? Tina. Tina. Ako doon? So, may libro kami next. Tanungin ko sa SD, lahat ba kayo mag-order? Yes. Pag attendance